Okay, okay. We're back. Welcome to my channel, Apollo Manlawe. This time we're going to take a look at again Apex Apologetics. On our first video, if you have seen it before this video upload, we compared Apex Apologetics interpretation of Romans 9:5 with Iglesia Ni Cristos interpretation. Iglesia Ni Cristos explanation of Romans 9:5. Now we're going to look at again another Apex video, same video, wherein he's talking about Titus 2:13. Okay, let's see. So our first stop, like I just said, is Titus chapter 2, verse 13, and I encourage you to open your Bible and see this for yourself. Paul writes that believers are waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Well, the INC teaches that this verse refers to two different beings, God the Father as the great God and the man Jesus as the Savior. And their official material has argued this point. But this interpretation completely falls apart when you look at the Greek grammar. You see, in Koine Greek, there's a powerful principle of grammar known as the Granville-Sharp's rule. Now, this isn't just some theological opinion. It's a recognized law of Greek syntax. The rule is simple. When you have two nouns, like God and Savior, that are connected by the Greek word for and, which is kai, and the definite article the appears only before the first noun, both nouns are describing the exact same person. All right, so let's look at the Greek in Titus 2:13. It reads, tu megalou theou kai soteros hemon Jesu Christou. All right, and the single definite article tu, the form of the, governs both God, theou, and Savior, soteros. You see, the structure is crystal clear. Great God and Savior, with both titles referring to the one person named at the end of the phrase, Jesus Christ. Paul's grammatically, intentionally, and explicitly calling Jesus Christ God and Savior. All right, most INC explanations of this passage require you to read into things that aren't actually in the text, or they'll jump to some other obscure passage as if that proves anything, right? Neither work and are examples of poor Bible study. No, for the INC's interpretation to work, the Greek would need a second it would need a second definite article before Savior that doesn't have one. So to deny this is to ignore how language functions. Simple. Now, while some debate the absolute application of the Granville-Sharp's rule in every context, most leading Greek scholars affirm that its application here is incredibly strong, that the Apostle Paul, a devout monotheistic Jew inspired by the Holy Spirit, called Jesus God. So the real question is, why does the INC teach you to believe otherwise? All right? Thank you, Apex. So for my reaction first, we do not encourage anybody to open, read the Bible, interpret the Bible on their own. We believe that God would send a messenger, and that's Ka Felix Manalo, to read the Bible and interpret it for us. You know why? Because it is unfair for those people who cannot read and who cannot understand the Bible. If that is your rule, how about them? How are they going to be saved? Next, on the Granville-Sharp rule, the Bible was written without the Granville-Sharp rule. It is not fair to subject it to that rule. Aside from that, God's word should not be limited, should not be subjected on human's mind, human's invention, like Granville-Sharp rule.
what we do if we want to define something is the ministers would look for another verses to define a word in other verses. It is called, I heard it, they describe as spiritual, we do spiritual for spiritual, just like that. When things are written in the Bible, we define it by using the Bible also. So thank you for your some kind of interpretation. Let's go to another video. You would find this hard because this is in English and in Filipino, but you can hire some interpreter like the guy you have interviewed on your previous videos. So let's listen. Talatang yan ay dalawa po ang tinutukoy. Iba po yung dakilang Diyos na tumutukoy sa iisang tunay na Diyos, at iba rin po yung tagapagligtas na tumutukoy naman sa ating Panginoong Hesukristo. Meron ba tayong batayan na nakasalig sa talata ng Biblia sa sinasabi natin yan? Meron, kapatid na Michael. Pakinggan po ninyo. Atin pong babasahin dito po sa Tito 2:13. Dito po sa salin ni James Moffat, ganito po ang ating mababasa. Awaiting the blessed hope of the appearance of the glory of the great God and of our Savior, Christ Jesus. Malinaw po. Iba po yung great God kaysa doon sa Savior na yun nga ang ating Panginoong Hesukristo. At ginamit yung conjunction na and o at sa Tagalog. At sa ibang salin ng Biblia, anong pagkakasaling, kapatid na Bob? Dito naman sa saling New World Translation of the Scriptures, sa ganito rin pong talata, 2:13 ng Tito. While we wait for the happy hope and glorious manifestation of the great God and of our Savior, Christ Jesus. O, iba rin. Iba yung great God, iba rin po yung Savior, na yun nga ang Panginoong Hesukristo. At sa saling The Kingdom Interlinear English Text, paano naman isinalin yung Tito 2:13? Ganito naman ang nakasulat, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, sa saling ito ng Biblia. While we wait for the happy hope and glorious manifestation of the great God and of the Savior of us, Christ Jesus. Siguro, dagdagan pa natin, meron po bang salin na mapatutunayang talagang iba yung tunay na Diyos, ang Ama, kaysa sa ating Panginoong Kristo? Meron po. Dito po sa The New Testament Modern English by J.B. Phillips. Dito po sa ganito rin pong talata, ganito po ang ating mababasa. And while we live this life, we hope and wait for the glorious denouement of the great God and of Jesus Christ, our Savior. Malinaw, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na sa talatang ito ng Biblia, dalawa po ang tinutukoy, dalawa po ang subjects. Ang isa doon ay ang dakilang Diyos o the great God, and ang isa naman ay ang Savior Christ Jesus o ang ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Tandaan natin, mga kaibigan, ang binasa po at binabasa namin ay ang nasa Tito 2:13. Kaya dun din sa Tito, sa ibang kapitulo naman, paano pinatunayan ni Apostol Pablo na iba yung tinutukoy na great God, dakilang Diyos, kaysa rin sa banggit na our Savior Jesus Christ o ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Napakahalaga ng tanong na yan, kapatid na Michael, sapagkat tandaan natin, ang sumulat dito ay si Apostol Pablo. Kaya kung sinasabi namin na ang tama ay dalawa po ang tinutukoy, ang dakilang Diyos at ang tagapagligtas na ang ating Panginoong Jesucristo, eh dapat alamin natin, gan ba talaga ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Opo, pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa pinanggalingang talata 1:4. Ganito ang ating mababasa. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Maliwanag po. Dalawa po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. O sa ibang usapan dyan, dalawang subjects. Hindi isang subject lang. Dalawa po. Ang Panginoong Diyos na siyang Ama at ang tagapagligtas
na siyang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga mahal namin sumusubaybay, tandaan po natin, kung ang ating Panginoon Kristo ang tinutukoy ng banggit na Diyos, dakilang Diyos, sa Tito 2.13, at doon naman sa binasa ngayon, kapatid na Bobby, sa Tito 1.4, ay ang Ama, magkakaroon po ng kontrahan o salungatan ang pahayag mismo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba, kapatid na Bobby, ay tulad ni Mr. Soriano na nagsasalubungan ng kanyang sariling pahayag? Hindi, kapatid na Michael. Kailanman ay hindi ho ginawa ni Apostol Pablo yan. Kasi si Apostol Pablo, matino, pansinin po nyo, matino na mangangaral. Kaya nga, alin pang pahayag ni Apostol Pablo ang nagpapatunay na hindi nga po ang Panginoon Kristo ang Diyos na kanyang tinutukoy doon sa Tito 2.13. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Efeso 1.3, pahayag din po ito ni Apostol Pablo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Maliwanag po, iba po yung Diyos na Ama. Iba rin po ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, ang kanya pong Diyos ay ang Ama, kapatid na Michael. Kaya nagkakaroon ng paniniwala ang grupo ni Mr. Soriano at ang iba pa na ginagamit yung Tito 2.13, kapatid na Bobby, dahil doon sa banggit na dakilang Diyos at tagapagligtas. Hindi ba niya ang Panginoon Diyos? Yun ang Ama? Hindi ba siya ay tagapagligtas? Ano sagot natin? Talaga namang ang Panginoong Diyos ay tagapagligtas. Ito nga yung sasabihin nila. Tinatanggap pala raw natin ang Ama bilang tagapagligtas. Tinatanggap din ba natin na ang Panginoon Kristo tagapagligtas? Tagapagligtas din, kapatid na Michael. Sa makatwid, dapat din daw nating tanggapin na ang Panginoon Kristo, Diyos sapagkat ang Ama, tagapagligtas, si Kristo, tagapagligtas, sa makatwid, Diyos daw ang Panginoon Kristo. Reaksyon natin doon. Hindi lang nila nauunawaan kung paano po magliligtas ang Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo ang pahayag dito po sa Judas Tadeo 1.25. Ganito po ang ating mababasa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. So makatwid, ang Panginoong Diyos talagang siya po'y tagapagligtas, pero magliligtas po siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kakasangkapanin po niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesucristo, tagapagligtas din, kapatid na Michael. Kaya meron silang argumento, kapatid na Bobby, doon sa Tito 2.13 na binabanggit doon, ay pagpapakita ng kaluwalhatian. Hindi daw ba ang Panginoon Diyos sa araw ng paghuhukom ay magpapakita ng kaluwalhatian? Aba, kulang yun, kapatid na Michael. Hindi lang ang ating Panginoong Diyos ang magpapakita ng kaluwalhatian sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kasama ang ating Panginoong Jesucristo at magpapakita rin ng kaluwalhatian. Sa makatwid, ang magpapakita ng kaluwalhatian, ang Panginoon Kristo at ang Diyos Ama sa kanyang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Yan po ang mababasa natin dito po sa Lucas 9:26. Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Kaya maling-mali, kapatid na Michael, na ang magpapakita lang daw ng kaluwalhatian ay ang Panginoong Diyos. Kaya na pagkamalan nila, si Kristo yon. Maliwanag po rito Ang magpapakita po ng kaluwalhatian ay ang Ama o ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo ay kasama nga ang mga banal na anghel, kapatid na Michael. Ibig ba sabihin, din yung mga anghel na magpapakita ng kaluwalhatian sa araw ng paghuhukom? Hindi. Talagang hindi, Diyos. Kaya mali po na pagbatayan at hindi talaga mapagbabatayan ng Tito 2.13 para patunayan na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. We would like to end this video by saying thank you to all the viewers we have, to all the subscribers.
please don't forget to like and subscribe to this channel. We will be uploading more videos like this in the future.